Ang mga aralin sa video na ito ay una, talasalitaan. Ikalawa, tanaga, katutubong tulang Pilipino na isinulat ni Alan A. Ortiz. Ikatlo, mahahalagang tanong pagsusuri ukol sa akda. Narito na ang ating talasalitaan. Unang bilang, katutubo. Tumutukoy sa mga bagay o tradisyong nagmula sa mga sinaunang Pilipino at bahagi ng kanilang likas na kultura. Ikalawa, kinaugalian. Isang gawaing nakasanayan at paulit-ulit ginagawa bilang bahagi ng tradisyon. Ikatlo, taludturan. Tumutukoy sa isang saknong o grupo ng mga taludtod sa isang tula. Ikaapat, pantig, pinakamaliit na unit ng tunog sa isang salita, bahagi ng pantigang bumubuo sa tula. Ikalima, lumaos, nahulog sa kasikatan o di kaya unti-unting nawala ang paggamit o interes ng tao. Ika-anim, muling isinilang, nabuhay o tinangkilik muli pagkatapos ng panahon ng pagkawala o pagkalimot. Ika-pito, ortografiya, tumutukoy sa wastong sistema ng pagsulat o pagbabaybay sa isang wika. Ika-walo, estruktura, ang paraan ng pagkakabuo o pagkakaayos ng isang tula o anumang akdang pampanitikan. Ika-siyam, metapora, isang uri ng tayuta na naghahambing ng hindi gumagamit ng mga salitang tulad ng o parang. Ika-sampo, matulaing anyo, uri ng panulat o pagpapahayag na puno ng simbolismo at malikhaing pagbuo ng salita. Ika-11, salit-saling sabi, paraang pasalitang pagpapasa ng kaalaman o kwento mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod. Ika-12, salawikain, mga kasabihang naglalaman ng karunungan at moral na aral ng mga ninuno. Ika-13, alituntunin, mga gabay o tuntuning sinusunod sa tamang pag-uugali at pamumuhay. Ika-14, namamatay na anyo ng sining, tumutukoy sa uri ng panitikan o tradisyong unti-unting nawawala dahil sa kakulangan ng gumagamit o nagpapalaganap. Ika-15, itinataguyod, ipinapalaganap, sinusuportahan o pinalalakas upang hindi mawala at manatiling buhay. Tanaga, katutubong tulang Pilipino ni Alan A. Ortiz. Ang tanaga ay isang maiking katutubong Pilipinong tula na kinaugaliang ginagamit sa wikang Tagalog. Ito'y may malalim na kasaysayan sa Pilipinas at hindi lamang simpleng anyo ng tula, kundi bahagi na rin ng kultura ng mga sinaunang Pilipino. Binubuo ito ng 4 na taludturan na may 7 pantig bawat taludtod. Ang makabagong tanaga ay ginagamit sa iba't ibang wikang Pilipino at Ingles dahil sa kanyang katanyagan noong ika-20 siglo. Lumaos ito sa huling bahagi ng ika-20 siglo. Ngunit muling isinilang ito ng kapanlahatan ng mga Pilipinong alagad sining sa ika-21 siglo. Sa orihinal na Tagalog, ang tanaga ay may ganitong estruktura. Katitibay katulos, sakaling datnang agos, ako'y mumunting lomot, sa iyo ipopolopot. Sa makabagong ortografiya ng Tagalog, ito ay naging katitibay kang tulos, sakaling datnan ng agos, ako ay mumunting lumot, sa iyo ay pupulupot. Ipinapalagay na ang tanaga ay kina Frailing Juan de Noceda at Pedro de Sanlucar ni Vim Nadera. At sniti nila ang sinabi nilang poesía muy alta en Tagalog, compuesta de 7 sílabas y 4 versos, llena de metáfora. Noong ika-16 na siglo, o sa Tagalog ay medyo mataas ang panulaan sa Tagalog. Binubuo ng 7 pantig at 4 na taludtod, puno ng metapora. Tulad ng haiku ng Hapones, kinaugaliang walang pamagat ang mga tanaga. Sila ay mga matulaing anyo na nagsasalita para sa kanilang sarili. Ipinapasa-pasa ang karamihan sa pamamagitan ng salit-saling sabi at naglalaman ng mga salawikain, araling moral at pira-piraso ng alituntunin ng pag-uugali.
Bagamat itinuturing itong namamatay na anyo ng sining, kasalukuyang isisilang muli ito ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas at Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining. Ang mga grupong Pinoy Poets ay tinataguyod ang Filipinong panulaan sa Ingles. Ating nabasa at naunawaan ang tekstong isinulat ni Alan A. Ortiz na pinamagatang Tanaga, Katutubong Tulang Pilipino. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang tanong at gabay na sagot ukol sa teksto. Unang tanong, paano naglalarawan ang teksto sa kahalagahan ng Tanaga sa kulturang Pilipino? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Ipinakikita ng teksto na ang Tanaga ay hindi lamang maikling tula, kundi isang mahalagang bahagi ng kulturang Pilipino. Nag-ugat ito sa sinaunang panahon at ginagamit upang magpahayag ng karunungang bayan, aral at pag-uugali. Dahil dito, ang Tanaga ay nagsisilbing salamin ng pamumuhay, paniniwala at karunungan ng mga ninuno. Ikalawang tanong, ano ang ipinahihiwatig ng muling pag-usbong ng Tanaga sa ika-21 siglo ayon sa teksto? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Ipinahihiwatig nito na nananatili ang interes ng mga Pilipino sa katutubong panitikan at patuloy itong pinapahalagahan. Ikatlo, ano ang masasabi tungkol sa istruktura ng Tanaga batay sa tekstong binasa? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Ayon sa teksto, ang Tanaga ay may tiyak at tradisyonal na istruktura, 4 na taludtod na may 7 pantig bawat isa. Ito ay puno ng metapora, walang pamagat at may katangiang nagtataglay ng malalim na mensahe o aral. Ipinakita rin ang pagbabago mula sa lumang ortografiya patungo sa makabagong baybay na nagpapakitang umuunlad ang anyo nito habang pinananatili ang orihinal na istruktura. Ika-4 na tanong, bakit maituturing na may pagkakahawig ang Tanaga at haiku ayon sa paglalarawan sa teksto? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Magkahawig ang dalawa dahil parehong maikling tula na nagtataglay ng malalim na pagninilay. Tulad ng haiku, ang Tanaga ay walang pamagat at nagsasalita para sa sarili nitong kahulugan. Pareho rin silang nakaugat sa tradisyon at karunungang nakapaloob sa kultura ng kanilang pinagmulan. Kaya't pareho silang mahalagang representasyon ng katutubong panitikan. Ildefonso Santiago Santos. Si Ildefonso Santiago Santos ay isang kilalang manunulat sa Tagalog noong panahon ng Amerikano. Ipinanganak noong Enero 23, 1877 sa Baritan, Tambobong o kasalukuyang Malabon. Siya ay kinilala bilang isa sa mga pinakamahusay na makata sa Tagalog. Isa sa kanyang mga naging kilalang akda ay ang pagsasalin niya ng rubayat ni Omar Khayyam at ng pambansang awit ng Pilipinas. Bukod dito, kilala rin siya sa paggamit ng sinaunang anyo ng tula sa Pilipinas na tinatawag na Tanaga. Ang kanyang anak na si Ildefonso P. Santos Jr. ay kinilalang national artist para sa kanyang kahusayan sa arkitektura. Sa kanyang kabataan, si Santos ay nagmula sa isang mahirap na pamilya ngunit may malalim na interes sa panitikan. Bilang isang estudyante sa Malabon Elementary School, binabasa niya ng malakas ang iba't ibang awit at korido tulad ng Don Juan Teñoso, Don Alejandro at Don Luis, at Ibong Adarna sa kanyang matandang tiyahin na hindi marunong magbasa o sumulat. Ito ang nagbigay inspirasyon sa kanya na maging makata. Noong ika-5 baitang, kasama ng kanyang kaibigan, naglathala siya ng simpleng periodiko ng tula na ibinebenta nila sa 1 sentimo. Ang malapit na ugnayan niya sa pinsan na makata na si Leonardo A. Dianzon
ang nag-udyok sa kanya na ituloy ang kanyang interes sa tula. Si Dianzon ang unang nakakilala sa kanyang galing sa pagsusulat ng mga tula sa Tagalog at tinulungan siyang mailathala ang kanyang tula sa Ang Mikhi, gamit ang pangalang pena na Ilaw Silangan. Kahit na siya ay nasa elementarya pa lamang, ipinakita ni Santos ang kanyang husay sa pagtuturo at naging punong guro ng Marikina Elementary School. Sa kabila ng kanyang responsibilidad, patuloy pa rin siyang sumusulat ng mga tula tulad ng Gabi, Ang Ulap, Ang Guryon, Taga-Ilog, at Sa Tabi ng Dagat, na nailathala sa Ang Mikhi at pinalakip sa Liwayway.